magpapakasal dito sa Canada, pwede sa mga babae na hindi papalitan yung kanilang pangalan? Kahit sa Pilipinas po, ang babae, pag nag-asawa siya, hindi siya required na magpalit ng pangalan. Naging common practice na lang yun sa atin. So akala ng karamihan, mandatory yun. Pero hindi dahil common siya, yun nga, mandatory. Ang totoo po niyan, option po ng babae. Kung gusto niya magpalit ng pangalan, kung gusto niya gamitin yung apelyido ng asawa niya, pero walang dapat pumilit sa kanya. Kung hindi mo palitan yung pangalan mo at isa kang babae when you get married, what would be the cons? I can see the benefits. You don't have to change your cards, your bank documents, any legal cons. Wala naman po ako nakikitang legal cons. Yun nga lang, every now and then, minsan mayroong mangungulit sa'yo, ba't hindi ka pa nagpapalit ng pangalan? Minsan, kahit sa mga government offices or mga businesses, nagtataka sila, di ba kasal ka na? Ba't yung pangalan mo ganito pa rin? Hindi nila alam na hindi naman yun required. So since it's very common na akala nila required, ito parang ini-impose nila yung sa'yo, papalitan mo muna itong pangalan mo. But if you know more, you will say that we are not required to do that. You can actually educate the person telling you that. Correct. Because according to the law, you're not required to change. Hindi po required siya. Sabihin niyo, sabi ni Attorney Jim. Tama po yan. Kahit sa batas ng bansang Pilipinas, dito sa Pilipinas, ay hindi naman pala obligado na palitan ni Mrs. yung kanyang apelyido at ang gamitin niya ay ang apelyido ng kanyang mister. At alhamdulillah, pabor na pabor po ito sa ating mga Muslim sapagkat sa ating mga Muslim, hindi po turo ng Islam na kapag nakapag-asawa na ikasal yung babae, ay papalitan niya yung kaniyang apelyido at ang ipapalit ay ang apelyido na dala ng kaniyang mister. Hindi po yan turo ng Islam, mga kapatid. At bawal po yan sa Islam, mga kapatid. Ewan ko kung saan nagmula itong paniniwalang ito. So, pwede niyo po itong sabihin sa kanila, mga kapatid. So, wala pong consequences na dapat harapin yung babae na hindi nagpalit ng apelyido. Mas nakikitaan natin ng advantage yung hindi papalitan yung apelyido ng babae. Katulad halimbawa nang hindi na niya kailangan magpalit ng apelyido sa kanyang mga papers. Pangalawa, ay hindi natin alam yung mangyari, maaaring maghiwalay, which is hindi po yan imposible. In case na mangyari yung ganon, wala nang hassle sa pagpapapalit. So, problema na naman yun. Magpapapalit ka na naman ng yung apelyido or meron ka na namang papalitan doon sa mga papers. So, advance po yun. Yun yung mas nakikitaan natin ng advantage, mga kapatid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.